ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Coffee shop sa Davao City, gisulod og kawatan, kapin 50,000 pesos nga kita natangag, pagpangawat sa pool sa CCTV. 188 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes nga nakumpiska sa Northern Mindanao ug Lanao del Sur, gipangguba sa Bureau of Customs. Mga motorista ug residente apektado sa midahiling yuta sa parte sa kalsada sa Lake Cebu South Cotabato, rerouting, gipatuman. Mga Muslim community giimbitahan alang sa moon sighting activity aron masuta ang pagsugod sa Ramadan 2026. Og stroke patient gisorpresa ang misis ni atong Valentine's Day pinaagi sa paghatag og bulak. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka coffee shop sa Davao City ang gilungkab. Kapin 50,000 pesos nga cash ug mahalong gadget gilimas sa kawatan. Nakaalerto si Argil Relator. Alas 3:30 Lunes sa kadlawon, dihang gisulod og kawatan ang usa ka sirado na niadtong higayuna nga coffee shop sa Bypass Road, Barangay Maa, Davao City. Sa kuha sa CCTV, naablihan sa suspect ang glass window sa atubangan sa shop. Nataod-dauran pa una siya misulod. Gipang-ablihan niya ang mga cabinet. Ang kawatan, nakasuot og bull cap, sweatshirt, short pants, sapatos, ug nakatago ang katunga sa nawong ug scarf. Nigawa siya sa glass window kung asa siya misulod. Dala na ang mga kaha sa kwarta ug gadget. Sa pagsibat sa kawatan, siya ang nagmaneho sa getaway motorcycle nga naghulat sa gawas, samtang ang kauban nga angkas mao'y nagsilbing lookout. Buntag na matud pa na matnunan sa mga trabahante ang insidente, dihang nagkatag na ang sulod ato sa pag-abli sa shop. Sa morning manggod ang nakabalo, so abi nila is busy mi atong Sunday, then pagka Monday po is kanang kalat na kayo ang sasulod, then abi nila wala mi nang limpyo kay tungod lagi sa kabisi sa Sunday. Then nag-as if na lang sila, din pagpangitan na nila sa mga kwarta po sa kahawan nga wala naman daw, so pati ang drawer na mo is kalkag na kayo, katag na kayo siya. Dihang pag-check sa CCTV, didto na kumpirma nga gisulod og kawatan ang shop. Kung kani po yung i-open is mo alarm siya, dira po kay ginaset na mo alarm from 1 to sa 7 in the morning, di na siya mo alarm. Nya, diri man siya ni open po, giano lang niya screwdriver, giangat niya. Wala mo po siya ni alarm, so mo tong nakasulod siya. Yes po. Sa report sa kapulisan, ana sa kapin 50,000 pesos nga cash nga kita sa maong shop ug mahalong tablet ang nawala. Sa pahayag sa maong coffee shop, nanawagan sila og tabang sa katawan nga kung dunay nakaagi sa Maa Bypass Road ni adtong higayuna nga dunay dashcam recording ug sa mga silingan nga establishmento nga dunay CCTV nga matabangan sila nga makakuha og dugang footage. Meron na tayong person of interest and may mga information din tayo na nakuha from the community na involved ito sa pagnanakaw itong person of interest natin. And as of today, identified na natin, sir, no, with regards sa identification sa alleged suspect na. Padayon ang investigasyon ug wala ginapadaplin sa kapulisan ang posibilidad nga dunay inside job. Kung dunay impormasyon labot sa mga suspect, gilayong i-report kini sa pinakaduol nga Davao Police Station. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Sobra 180 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes nga nakumpiska sa Northern Mindanao ug Lanao del Sur ang gipangguba sa Bureau of Customs. Otoridad nanawagan sa publiko nga dili suportahan ang mga smuggled cigarette. Ano ang report ni Cyril Chavez. Gipangbasa gamit ang tubig gikan sa Bureau of Fire Protection ug gilata pinaagi sa pagpison ingon ani gipangguba sa otoridad
sa pagpanguna sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskang smuggled cigarettes. Matod sa BOC, ang mga sigarilyo resulta sa 74 ka mga operasyon nga gilusad sa nagkadayang law enforcement units gikan 2024 hangtod 2025. Nakumpiska kini gikan sa mga surprise inspections ug mga pantalan sa Northern Mindanao, lakip na Lanao del Sur nga sakop sa BARM. Anaa sa 4,360 ka mga master cases, napulo ka rim, 24 ka set ug 37 ka vape juices ang mga gipangguba nga moabot sa 188 million pesos. These smuggled cigarettes are harmful to public health. Pag ginamit yan na yosi ng ating mga kababayan at hindi to accredited na yosi ng government, ay pwedeng magkasakit ang ating mga kababayan. So sisirain natin to ng tuluyan para hindi pumasok sa palengke at para hindi makonsume ng ating mga kababayan. Sumala sa BOC, nga dili sila muundang sa pagdakop sa mga gatransport sa mga smuggled cigarette. Subayon sab sa ahensya ang mga tawong nagpaluyo sa mong illegal nga binuhatan. Let's file the cases against those perpetrators. We should show them that we are really serious. Hindi lang inahuli natin, sisirain natin. Habulin natin sila para tumigil sila. And I hope that this momentous occasion will serve as a warning to those engaged in illicit activities and also to those who are planning to engage into those illicit activities. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez. 1. Mindanao. Apektado ang mga motorista o residente. Human na hugno ang nakumbahin sa kalsada sa usa ka barangay sa Lake Cebu South, Cotabato. Pagmina og sunod-sunod nga pag-ulan, lakip linog, posibleng hinungdan sa insidente sumala sa PDRRMO. Ano ang detalye? Nagarusno gid ang aton nga dalan. Sa video makita kining rider nga gitabangan og tuklod sa mga residente aron makalabang sa naguba nga sementadong dalan sa Sitio El Dolog, Barangay Ned, Lake Cebu South, Cotabato adlawng Biyernes. Ang palisuray nga paglabang nasinatisab sa ubang mga manglabay nga mga motorsiklo. Kinihuman ang maong dalan nga gibana-bana ang dunay gilapdon nga 150 to 200 meters na hugno niadtong adlaw. Hinuon walay angol sa hitabo apan unom ka magbanay ang gihatagan og ginabang sa Provincial LGU human ilang balay gikabalakan nga madanyos gumikan sa tension cracks sa nitabong pagkahugno. Gilauman silang ihiklin. Matud sa PDRRMO, ang maong dalan nga nahugno gideklara ng impassable human sa pagsusi sa DPWH-12. Base po sa aming initial na pag-uusap doon mismo sa site, baka hindi po natin ma-restore agad yung daan dahil malaki po ang damage nito. And sa paligid ng landslide incident ay may nakita na rin ho tayong mga tension cracks. Alam naman ho natin na pag may tension cracks, prone pa rin ito sa another landslide. Usa sa solusyon, mao ang paggama og laing dalan ug magpahigayon og rerouting apan madugayan pa sanglit matumong kini sa mga pribadong luna. Sa kasamtangan, dunay gisugyot nga dalan ang pwedeng maagian. In the meantime, wala pa tayong mga rerouting pero meron po tayong daan papasok sa Barangay Ned, Lake Cebu pero dadaan ho tayo sa may area ng Susan, Kudarat, in particular dyan sa may Bagumbayan at saka sa Isulan. May another way naman ho tayo na pwede nating madaanan kaya nga lang medyo malayo. Dyan tayo dadaan sa may Municipality of Maitom, paakyat ho yan sa may Barangay Ned proper ho natin. Matod sa PDRRMO, ang nahitabong pagkahugno sa lugar gumikan sa pipila ka hinungdan. Isang factor po dito ay yung tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Tinitingnan din ho nating factor dito ang presensya ng coal mineral sa ilalim ng lupa. And at the same time, may factor din siguro yung coal mining operation natin dyan. Tinitingnan din natin, syempre, yung paggalaw ng lupa dahil nga din dun sa mga earthquake na nangyayari. Alam naman natin na medyo malapit po ang epicenter dyan sa may Kalamansig na palaging nililindol. Ginakuhaan pa og pahayag ang DENR kalabot ni ini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao. Usa ang patay samtang usang samdan kinsa kabanay sa mayor sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur humad gipamusil ang sakyanan niini sa Dato Saudi ang patuan sa Maguindanao del Sur. Sa video makita nga napuno sa mga igo sa bala kining itom nga sakyanan human kini gipamusil sa Dato Saudi ang patuan Maguindanao del Sur Martes sa buntag.
Sa impormasyon ni Sharif Agwak, Secretary to the Mayor Anwar Emblawa, nailhan ang namatay nga biktima nga si Datu Gara Ampatuan kinsa pag-umangkon ni Mayor Mitra Ampatuan sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Samtang samdan ang laing sakay niini kinsa igsuon sa mayor nga giila nga si Datu Mama Ampatuan. Nasa Ranggikan, Cotabato City ang mga biktima sakay sa ilang sakyanan ug pauli na unta sa Sharif Agwak dihang naitabo ang pagpamusil. Nasuta nga ang sakyanan sa mga biktima nadala pa sa driver niini banda sa Datu Unsay aron manawag og tabang. Padayon ang investigasyon sa PNP lakip hot pursuit operation sa mga sospek. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Giimbitahan ang mga sakop sa Muslim community sa Davao City sa ipahigayon karong hapon nga moon sighting activity aron masuta ang adlaw sa pagsugod sa balaang bulan sa Ramadan. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa pakikalayon sa Darul Iftar Region 11, gianunsyo sa Davao City Muslim Affairs Office ang pagpahigayon og Ramadan moon sighting karong adlaw Martes. Giimbitahan ang Muslim community nga mosalmot sa moon sighting activity alang sa pag-obserba sa suna aron masuta ang pagsugod sa Ramadan. Tumong sa maong aktibidad nga ipatigbabaw ang paraghiusa, espirituhanong kaandam o communal reflection agig pagpangandam sa balaang bulan. Mamaya mga 5:30 o 6, tingnan namin sa hilltop, makita o hindi makita. Kung hindi makita dito sa kuan sa Davao kasi may malaki kaming problema dito kasi Mount Apo mataas kayo. Hindi makita ang dagat. Okay? Ang ibig sabihin kapag hindi namin makita dito sa Davao, region Davao, doon kami magkuhan, pakinggan namin ang resulta ng pagtingin nila doon sa kuhan, doon sa bar. Kung dili makita ang bulan sa Pilipinas, tanawon sab ko makita kini sa mga kasikbit nga mga nasod sama sa Malaysia, Indonesia ug Brunei. Kung makita ang bulan karong gabii, magsugod ang pagpuasa sa February 18 Miyerkules sa kadlawon. Apan kung dili makita, magsugod kini sa February 19 Huwebes. Kapag makikita namin ang buwan ngayong gabi, ang ibig sabihin magsimula na ang aming mga activities tungkol sa pananampalataya, espesyal po sa Ramadan. Alas 7 sa gabi, nakatakdang i-anunsyo sa Darul Iftar Region 11 ang resulta sa moon sighting activity. Kauban si Matthew Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka high-ranking NPA leader nga galihok sa Bukirong Bahin sa Agusan del Sur ug Bukidnon ang napatay sa engkwentro tali militar. Sa sagunsong engkwentro tali NPA ug militar sa Bukirong Bahin sa Sitio Takokon, Barangay Kasapa 2 sa La Paz, Agusan del Sur niadtong Domingo, may resulta kini sa pagkamatay sa usa ka high-ranking NPA leader nga si Alias Tado. Si Alias Tado ang leader sa North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC nga naagalihok sa area sa Agusan del Sur ug Bukidnon. Sumala sa kasundaluhan nga buntag pa lang nakaengkwentro na nila ang grupo ni Alias Tado hangtod pagkahapon kung asa nakita ang patayng lawas sa mong NPA leader. Na-recover sab sa kasundaluhan ang high-powered firearm nga gituhang iya sa mong NPA leader. Sa karon naa sa Malaybalay City ang patayng lawas ug nakatakdang i-turnover sa iyang pamilya. Dunay gamayng pag-ubos sa presyo sa isda sa Bangkerawan Public Market sa Davao City itandi sa nakalabayng semana. Sa pagkaginabi sa GMA Super Radio Davao sa pipila ka mga naninda o isda sa Bangkerawan Public Market, anaa sa 20 pesos matag kilo ang pag-ubos sa presyo. Kini tungod nagpabiling bastante ang supply sa isda sa maong merkado publiko nga gikan sa Davao Oriental o sa General Santos City. Sa karon, ang matambaka nasa 200 hangtod 220 pesos ang kilo. Ang moro-moro nasa 190 hangtod 220 pesos ang kilo. Galunggong nasa 200 hangtod 250 pesos ang kilo. Bodboron nasa 180 hangtod 240 ang kilo ug ang pirit 180 pesos ang kilo. Samtang nagpabiling mahal ang barilison ning kasamtangan nga nasa 270 hangtod 280 pesos ang kilo.
Lauman ang maayong panahon sa dakong bahin sa nasod. Padayong mipatigbabaw ang northeast monsoon o amihan sa northern Luzon samtang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa ubang bahin sa nasod lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, gipaabot ang katag-katag nga pag-ulan sa tibok Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula ug Caraga Region. Posible gihapon mga kusog nga pag-ulan, busa magpabiling alerto sa pagbaha o landslide. Department of Trade and Industry kon DTI-10 nagpahimangno sa mga negosyante sa Iligan City sa nagpadayong ginapatuman nga price freeze sa mga basic commodities sa syudad. Kini epekto sa paghapak sa milabay nga bagyong Basyang. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Magtulo ka semana ang nakalabay human ang pag-igo sa bagyong Basyang sa Iligan City. Pipila gihapon ka lugar sa syudad ang wala pa naka-recover sa epektong gibilin sa halapad nga pagbaha. Pipila ka mga establishmento ang nadanyos. Palisuray karon sa mga residente ang pagbangon sa gibiling danyos nga hatod sa bagyo. Dungan sa pagdeklara sa Iligan City LGU og state of calamity, gipatuman sab sa DTI-10 ang price freeze order sa tanang nag-unang palaliton. We already conducted orientation on the price freeze to major trading enterprises in Iligan, about 13 of them, informing them officially that the price freeze is mandatory to all main trading center. Sumala sa DTI-10 nga mulungtad hangtod 60 days ang price freeze order o hangtod dili kini wagtangon sa LGU. Busa og tanon ang ilang ginahimo nga price monitoring sa mga nagunang trading centers o grocery store sa syudad. Sumala pa nga dapat ang presyo sa mga basic commodities nga makita sa ilang price ang prevailing price sa bulan sa Enero. Hinuon giklaro sa DTI nga dili lakip ang bugas sa price freeze order. Ang bugas, sir, under Department of Agriculture, so wala kaming jurisdiction doon. Kung di sila mag-follow atong nga price freeze, we will issue a surplus order. And if their explanation would not merit, we will issue a notice of violation. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Love knows no limits. Kini ang gipamatud-an sa usa ka senior citizen nga stroke patient. Dihang gisorpresa ang iyang misis atol sa Valentine's Day. Sumala ni News Cooper Miranel Ramos, buot sa iyang 64 anyos nga amahan nga si Daddy Jonel, nga usa ka stroke patient gikan Plaridel, Bulacan, nga i-surprise si Mami Mira niadtong Valentine's Day. Ang iyang plano, prank lang daw. Kunuhay, nagasakit ang iyang tiyan aron makita ni Mami Mira ang bulak nga gipapalit ni Daddy Jonel. Saysay ni Miranel, gisugo daw siya sa iyang amahan nga mopalit og bulak alang sa iyang inahan. Dayon ibutang sa kilid sa amahan. Muakting lang daw ang amahan niini nga sakit ang tiyan aron inig at timanon siya sa inahan, makita daw niini ang bulak. Ilabihan gayud matud pa ang kalipay sa iyang inahan. Luyo sa kondisyon sa iyang amahan, matud ni Miranel, wala daw kini nahimong babag aron ipakita ang tiunay nga pagmahal nini sa iyang inahan. Sadya nga gisugat sa Filipino-Chinese community sa nagkadayang lugar sa Mindanao ang Chinese New Year. Sa Davao City, highlight ang opisyal nga pagpasiga sa Bucana Bridge. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Nagkatapok ang Davao Chinese community ug mga Davaoenyo sa bag-uhay lang giablihan atong December 2025 nga Bucana Bridge agig pagsugat sa Chinese New Year 2026 Lunes sa gabii. Napuno ang selebrasyon sa lion ug dragon dances ug cultural performances gikan sa Chinese school sa lungsod. The Bucana Bridge will become new landmark in our shared cultural memory, a Spring Festival gift from the people of Davao to the Chinese people here. Highlight sa selebrasyon ang ceremonial lighting sa Bucana Bridge. Ang tulay gitukod pinaagi sa China Aid Project ug nagasimbolo sa friendship sa China ug Davao City. We have to remember that China is a friend. They are neighbors. Dili na to gustog silingan nga kaaway nimo. Kaya ang silingan duol kay na sa imuha. Mensahe ni Mayor Baste Duterte, unta mo kalma ang tinubagay ug payag sa pipila ka opisyal sa gobyerno ug Chinese Embassy sa Pilipinas. I hate to see the current ambassador having to deal with behavior that is
unfriendly towards a loving neighbor and a peaceful neighbor towards the Philippines. So I hope my wishes would be it would calm down and they would talk in a peaceful ways or in a peaceful manner, communicate in a peaceful manner. Because there is no only way for us to move forward but to promote mutual benefit from both sides. Gilusad sab ang Davao Chinatown Coffee Table Book nga giandam sa Davao City Chinatown Development Council. Nihatag sab og mensahe karong Chinese New Year si Vice President Sara Duterte. Now is the time to ignite the spirit of bayanihan and charge forward into a new year of possibilities. Together, let us strive for growth. Sa General Santos City, pinaagi sa pagpaboto og firecrackers. Nga gisundan og lion dance performance. Gisaulog sa Filipino-Chinese community ang Chinese New Year. For many reasons. Number one is of course for luck and also to drive away negativity. Nagsabwag-sab og coins. Busa, iyahay sa pagkuhan ini ang mga bisita. Ang matigom nga pondo pinaagi sa lion dance performance itunol sa Filipino-Chinese Fire Brigade alang sa ilang voluntaryong serbisyo sa katawhan. Pinaagi sa lion dance, gipakita ang mabulokon og tiyadang kultura sa mga Filipino-Chinese. Gihimo kini sa Cagayan de Oro City LGU Lunes sa gabi sa Rio de Oro Boulevard agig pagsugat sa Chinese New Year. The values we celebrate tonight: hard work, resilience, respect for family, generosity. These are not just Chinese values. These are Filipino values. Cagayanon values. Ang atong kultura nga Pilipinon na influence o nasagulan sa Chinese culture. Ang history nagaingon nga ang Chinese traders giabot din sa atong dapit sa tuig 1854. Gitapos ang programa sa mabulokong fireworks display. Giplastar sab sa LGU ang week-long activities sa Chinese New Year celebration sa syudad. Highlight sa selebrasyon ang Dragon Boat Race karong weekend. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Bisaka ang kantidad sa nadanyos tungod sa sunog sa Davao City sa unang bulan sa 2026. Base sa tala sa Davao City Fire District, kini tungod sa mga dagkong gambalay nga nangasunog. Busa fire safety sa mga gambalay, gihimugatan sa BFP. Ani ang report ni John D. Esteban. Unang bulan pa lang sa 2026, miabot na sa 108 million pesos ang kantidad sa danyos tungod sa sunog sa Davao City. 75 fire incidents ang natala. Mao kini ang gisulti sa Davao City Fire District. Dako kayo ang diferensya, itandi sa 12 million pesos tra sa bulan sa Enero sa nakalabay tuig. Anaa sa 65 fire incidents ang nahitabo. Daghan matod pa nga mga dagkong building ang nasunog sa unang bulan sa 2026. Rason nga, dako ang danyos. We have an increase of 20% ng fire incidents natin for the month of January alone. Pansin nyo naman po yung mga recent fire incidents natin, no? Malalaking establishment din po yung mga involved. Nagpahimang ang Davao City Fire District sa publiko nga regular magpahigayon ng fire safety inspection aron likay sa sunog. Samtang nagpabiling hagit sa kabumbiruhan ato sa pagresponde mao ang guot nga dalan tungod sa mga nakaparadang sakyanan o guban pang mga nakababag sa karsada. Kasi sa nagiging challenges namin dyan, ma'am, is the budget talaga, no, na how to invite the community na mag-join dun sa mga lectures namin, ma'am. But rest assured, ma'am, kami sa BFP, we are always doing our best to really tap the barangays, ma'am. Kauban, si Bebot Kahe sa camera. John D. Esteban. 1 Mindanao.
Nagsugod na ang Davao City Social Welfare and Development Office sa pagdawat og nominasyon alang sa Model OFW Family of the Year 2026 sa Davao City. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Giablihan na sa Davao City Social Welfare and Development Office ang nominasyon alang sa Search for the Davao City Model OFW Family of the Year Award 2026. Ang mga eligibility requirements: OFW family nga taga Davao City. Ang OFW mao'y head sa pamilya. Dunay dili moubos sa 4 ka tuig nga experience isip OFW. Usa ka returned o reintegrated OFW o dili ba ka kasamtangang nagtrabaho abroad. Kung returned or reintegrated OFW, kinahanglang anaa sa Pilipinas sa dili mo sobra sa 10 ka tuig. Walay pending nga kaso o dili elective o appointed nga opisyal sa gobyerno. Kana nga mga activities ginabuhat jud na para ma-recognize ang ilahang mga kahago, ilahang contribution no para sa ato ang society. Duna kini duha ka kategorya, land-based ug sea-based. Mamahimo nga mag-nominate ang non-government organizations, people's organizations, religious ug social-civic groups, OFW family circles ug barangay LGUs. First is kadtong ato ang family solidarity and cohesion. So second ani is kadtong education and career achievement nila sa ilahang mga anak, and kadtong community involvement nila kung naga-participate ba sila sa mga mga activities sa barangay or sa mga national level, or kanang sila mismo naging officer ba sa mga active ba sa mga sectoral groups. Last is kadtong management of family finances. Gawa sa cash prize, ang mudaog sa matag kategorya, mao'y representante sa Davao City sa regional search sa Model OFW Family of the Year sa OWA. Mudawat ang CSWDO og nominasyon hangtod March 30 karong tuiga. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Samdan ang usa ka pulis human ang enkwentro atol sa pagsilbi og warrant of arrest batok sa top 9 most wanted person sa Davao Region sa Barangay Sibulan sa Turil District, Davao City. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala sa Davao City Police Office atol sa operasyon sa kapulisan kalit nga mibunlot og pusil ang 34 anyos ka suspetsado ug gipusil ang arresting officer nga naigo sa gusok nga bahin. Nakaygayon og balos ang laing pulis ug gipabuthan ang sospek nga naigo sa likod. Misulay pa og sibat ang samarang sospek apan nadakpan siya sa CAFGO Active Auxiliary Detachment sa Barangay Sibulan. Nasa irang ang dinakpan dunay kasong paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Na-recover kaniya ang usa ka unit sa pistola nga dunay 6 ka mga bala. Samtang gidala na sa ospital ang nasamdang pulis, ingon man ang sospek. Ginasulayan pa sila makuhaan og pahayag. Sa karon ginahikay na ang mga dugang kaso nga ipasa ka batok sa sospek. Dobleng kalingawan ang nasinati sa mga kapuso sa Kiamba, Sarangani, idihang gisaulog ang Grand Culmination Activity sa 22nd Timpuyog Festival nga natunong sab sa Valentine's Day kauban ang pipila ka kapuso stars. Samtang viral local delicacy sa lungsod, gitilawan sab sa kapuso stars. Atong silipon pinaagi niining report. Happy Timpuyog Festival! Gikan sa drum and lyre competition, hangtod sa makahingangang acrobatic exhibition. Kini ang pipila ka mga aktibidad nga mihatag og kalingawan atol sa Grand Culmination Activity sa 22nd Timpuyog Festival sa Kiamba, Sarangani adlawng Sabado. Sa maong festival, lakip sab nga gipaygayon ang search for Miss Kiamba Timpuyog Queen nga gisalmutan sa 16 ka mga kandidata. Kiamba is very rich in its strong sense of community where people unite together even though there were lots of diverse culture, diverse tradition, diverse stories, but we choose to unite as one. Ang ibig sabihin ng Timpuyog is an Ilocano term.
Ibig sabihin is unity, pagkakaisa. Timpuyog per se is tinatawag na multicultural. May Muslim, may Tibuli, and of course may Christian. Sanglit na tunong ang pagsaulog sa Timpuyog Festival sa adlaw sa kasing-kasing. Gihulat sab sa mga kiyambahanon ang float parade kung diin gipasigarbo sa matag float ang heart nga disenyo. Gani ang uban nakig-selfie o groovy niini. Hindi lang kami ang maging masaya at mag-celebrate sa araw na ito. Gusto namin lahat kami masaya. Apan mas misamot ang kalipay ug kilig sa maong kasaulugan, diyang misalmot ang pipila ka sparkle artist. Sama ni TJ Marquez, Jerry Gonzalez, ug Katrina Halili. Ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita, kahit ayaw mo na. Sobrang sarap ng feeling kasi nakapag-share ako ng saya ngayong araw ng mga puso. And nakita natin sa mga tiga-Kiamban na talagang na-enjoy nila yung gabi na to. Atol sa pagbisita sa Kapuso Stars, wala nila gipalampas ang matilawan ang nag-viral nga soft and chewy local delicacy nga kutsinta. Gama kini sa rice flour, asukar o gibudburan o lubi. Ang sarap kasi kahit na diet ako, nasira yung diet ko, nakailan yata ako, 4, 5. Sarap. Masarap kasi yung hindi matamis. At naniniwala akong viral kasi natikman ko talaga siya, sobrang sarap. Sakto yung tamis niya. Masarap po siya, tapos hindi siya ganun katamis. Favorite ko yung kutsinta, so na-enjoy ko siya. Samtang sa Matters of the Heart, single and ready to mingle naman daw sila TJ ug Jeric. Apan kung si Katrina ang pangutanon, Everyday naman ba sa amin, araw ng mga puso. Enjoy nyo na lang, bahala kayo dyan. Charot. Enjoy nyo, di ba? So, hindi ako makarelate. Ang pagmamahal ko ay ang aking anak. kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.